Mga kababayan, ma'am sir, this is Jam, the Filipino channel, ang inyong pong lingkod. So today is April 20, 2026 at tayo ngayon ay papunta dito yan sa Malorma Street, may Paho, Caloocan. At dadalhin po natin yan sa may Jose A. Reyes Memorial Medical Center. Doon yan sa may barangay 331 Santa Cruz, Manila. Magbabalik po tayo mamaya unti po pag napuna po natin sila. Samantala, makinig tayo ng mga nagbabagang balita at tarakay na pag tayo pupunta doon. Disclaimer lang pala. Ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya nga naman, sakasakali man po na may marinig kayo, mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organizations, government o private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel na ito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Magbabalik po tayo mamaya ulit pa. Sa ating bubita Sister L, pati limpak-limpak kwarta doon sa Pogo office na umabot ng 120 million pesos. Tinangay ng raiding team Sister L. Tinangay, dineclare ba? Dineclare naman. Dineclare naman. Kaya nga nalaman na 120 million. Teka muna ha. Alamin nga pala natin kung sila ba ang nag-declare o yung complainant. Oo. Parang yung complainant, Sister L. Talaga lalay. Kasi kinuha nila yung pera doon. Tapos wala sa search warrant. Kaya medyo hindi nagtutugma eh. Yes, at anyway, ayon na sa ating pupunta, Sister L. Tama lang po na nagkakay dapat sa magaling yata yung abogado nung Chino-Chinese na nag-ooperate ng Pogo Sister L. Abogado di ko alam kung Divina Law Office ito, ha? Ang lawyer pa rito ay lawyer nung napisa ni General Alex Buo. Ayan. Lawyer niya ay lawyer ni Mayora Alice Buo. Talaga lalay. At ayon na sa ating bubid Sister L. O tika muna, happy 20th anniversary nga pala sa Divina Law Office. Attorney Nilo Divina, sir. Ayan, happy anniversary. Ang din ng UST College of Law. Ang bigat talaga, ha? Nagbongga yung kanilang anniversary celebration sa Shangri-La Hotel sa Deport, BGC. Wow! May Happy anniversary. Ay, oo. Alam mo mga kliyente pa rin itong Sister L. Ang bibigat, mga business tycoon. Siyempre lalay kasi kilala din talaga yung law office. Parang ito yata ang bagong nag-refer ngayon eh. Kapag hinawakan ka sure ball ka na. 99% panalo ka na. Pwede ka na mag-shield. Galing-galing. Congrats Attorney Nilo Divina, sir. Ayan, parang sabi ng ating bubit na abogado parang ito ngayon ang database kasi siyempre, di ba, garbage hit. Natin ang babayan in second quarter. Pero malinaw, naging puno at mataas yung suporta sa kanya. Nasa Mayoya siya sa performance. Samantala si VP Sara hindi ang track niya. Tiwala natin sa mga kababayan. Mayoya pa rin po. Pero yung performance niya ho, bumagsak po ng about around 4 percentage points po. So yun ho yung istorya ng ating trust and performance level ngayong first quarter ng 2026. So tumaas po yung tiwala kay President Marcos, tumaas din yung ratings niya sa performance. Kay VP Sara naman, hindi pa rin yung kanyang trust ratings at 55%. Pero yung
performance rating siya bumagsak from 54% to 50. So yun yung istorya. So, Teka, in a way, parang halos tayo na sila, no? Pares lang. Dun sa trust, except for the performance. Yes po, bumabago yung performance rating ng ating Vice President. Hindi ko natin alam kung dahil to sa mga pangyayari, no, gaya ng yung impeachment complaint kasi na-capture, yung impeachment process po na-capture ng survey na to. Yung unang monthly, no, yung na-file ng case against her, hindi natin alam kung may epekto yun. Hindi natin alam rin syempre yung epekto ng yung nangyayari sa Gulf, no? Siyempre mas nakita si Presidente, nagbibigay ng ayuda, gumagawa ng aksyon, so baka iba rin yung mga perception ng ating mga kababayan. Natanong ba dyan kung pabor sila sa nagaganap na impeachment process? May nasakop ba? Hindi naman. Oo po, report namin to last week po. Ang lumalabas, close to 70%, no? 69% po na ating mga kababayan gusto matuloy po yung paglilibing. Kung yung ibig sabihin, sumasakayin sila sa conviction o gusto nilang padalsin si VP Duterte, pero nanatili yung support na para sa paglilibing para malinaw yung mga kaso against her. So isang parte natin mga kababayan nagsasabi dapat gamitin ni VP Duterte yung impeachment trial para mas-clear yung name niya, no? Malinis siya kanya sa pangalan, masagot yung mga paratang. Isang parte naman nating publiko nagsasabi dapat gamitin yung impeachment trial para sa pananagutan, accountability. So klaro, 69% po ang support sa paglilibing. Gusto pa rin malaman yung Maganda katotohanan. yan, dahil aware pala ang Pilipino, no? Hindi lang sila na nanonood lang. Oo nga. Ito naman, balikan ko itong trust and performance rating. Ang nagpa-survey po ay itong tugon ng masa. Can you tell us more about it? Kasi baka naman sabihin na baka kumiling dahil sa may kinakinig. Sino ba? Yeah, tama ho yan. Ang OCTA po, every quarter po naglalabas ng trust and performance rating. So last quarter, nung fourth quarter of 2025, ang malaking studio, bumaba ang trust ni President Marcos ng 9 percentage points. So yung first quarter, 2026, ano naman, nakabawi, no? So tumaas ng trust. Sarap ng ating sinabi. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli po, ingat. God bless. Paano po muna po. Samantala tayo ay gagawa na ng ibang video sa ating susunod na mission. Paano po?